Ngayong araw may meeting nga pala kami sa Liga ng Yapak Culture, kaya ngayon ako yung pupunta. Dahil nga busy yung manager namin at sila Coach Alon. Sumabay nga pala ako sa kuya ko papunta sa Gapo para less hassle at di malate sa meeting. Buti na lang napadaan siya sa bahay, kaya may masasabayan ako para mas mabilis. Medyo maganda nga rin pala yung flow ng kalsada ngayon dahil hindi matraffic. Mabilis nga rin pala kami nakarating ng Barreto kahit mabagal lang yung patakbo ng tricycle. At medyo maganda na rin pala yung flow dito sa Barreto, di kagaya ng mga nakaraan, sobrang traffic na dito. Pero magkakaalaman to pagdating sa Sigsag. At mga ilang minuto nakarating na nga kami sa Sigsag. Pero hindi pa naman ganun ka-traffic. Sana dire-diretso hanggang dulo para mas magtuloy-tuloy yung biyahe namin papunta dun sa pupuntahan ko. Mas maganda kasi kung maaga ako makakarating dun dahil minsan bigla-bigla umuulan at baka yun pa yung maging dahilan para malito ako sa meeting namin. At ito na nga yung sinasabi sa hula. Dito talaga nag-start yung traffic nito. Automatic talaga to pag malapit na sa Kalaklang Gate. Pag talaga inabutan ka ng traffic dito, kailangan mo dito pasensya. Buti nga kahit papaano umuusad Dahil may mga times talaga na walang galawan. Kaya yung ibang driver nagagawa pang bumaba para manigarilyo or mag-jingle. Medyo bumilis nga pala yung flow dito pagdating sa sementeryo. Hindi kagaya kanina, sobrang bagal. Halos walang usad. At nakalagpas na nga rin pala kami ng Kalaklan Gate. Kaya ito mas mabilis na ulit yung usad namin. Tapos wala nang gaano mga sasakyan na nakaharang sa harap. After ilang minuto, nakarating na rin kami sa Gordon Hospital. Dito nga kasi ako magpapababa. Dito kasi ako dadaan sa kabilang gate para mas malapit. Di kasi pwede ipasok yung kulong-kulong dito. Bawal sa SBMA yun. Kaya dito na ako nagpababa dahil maglalakad lang ako papunta dun sa Yapak Culture. At dito guys, nakababa na nga ako. Lalakarin ko na nga papunta dun. At habang naglalakad ako, chinachat ko yung mga teammate ko dahil hindi ko talaga alam kung anong pinakasaktong lugar ng Yapak Culture. Sabi nga pala sa akin ni Tolits, diretsuin ko lang daw to hanggang dulo sa tawiran sa crossing. At nakarating na nga ako dito sa crossing sa tawiran. Sabi sa akin ni Tolits, tawid daw ako. At pag nakita ko na daw yung school ng Aura, diretsuin ko lang daw yun. Kaya naman sinunod ko yung sinabi ni Tolits, diniretso ko na tong Aura dahil malapit lang daw dito yun. Pagdating ko sa dulo, diretso daw akong kaliwa at doon na daw yun. At ayun na nga, nakita ko na nga Yapak Culture. Malayo pa lang, natanaw ko na siya. Tabi nga pala to ng Grand Hoya. Halos magkadikit lang silang dalawa. Kaya hindi na kayo maliligaw. Kung meron man sa inyo gusto magpalinis ng sapatos, tatandaan nyo lang sa Grand Hoya. Kung alam yung Grand Hoya, diretso nyo lang yun at magkatabi lang sila. At yun guys, nakapasok na ako dito sa loob. First time ko nga pala makapunta dito. Grabe, sobrang ganda sa loob. Sarap mag-relax. Una nga pala dumating dito sila Kuya Bogs at sila Kai na nag-ML. Layla Gaming ang tropa habang nag-aantay. Kaso mukhang bugbog siya. Aray ko. Maya-maya lang dumating na rin si Coach Christian. Tapos dumating na rin yung dalawang idol. Ang MVP ng Mayor's Cup Olongapo at ang star player ng Subic. Maya-maya dumating na rin sila Rep. Mukhang mag-start na yung meeting dahil sila Rep na lang ata yung inaantay. Dito pupunta na nga kami sa place na aming pagmimitingan. Ang akala ko dito mismo sa Yapak Culture gaganapin yung meeting. Akala ko lang pala yun. Pero malapit lang din pala yung place na yun. Dito nga lang din pala yun sa tapat. Dito sa Subic Riviera Hotel and Restaurant. Kaya naman pumasok na kami sa loob. Napakaganda nga pala ng hotel na to. Talaga nga naman masarap mag-meeting pag ganito yung place. At talagang nakaka-relax din. Pagdating nga doon, pina-order na nga kami ni Coach Christian ng aming maiinom. Para habang nagme-meeting, meron kami nahihigop. Mga ilang minuto, dumating na nga yung order namin. At dahil meron pa kaming inaantay, nakipagkwentuhan muna sila Coach Christian sa mga referee. At habang kami kakwentuhan, si Kuya Bogs na nasa tapat namin. At dumating na nga yung isa sa hinihintay namin, si Boss Soyla. At yung isa pang boss na inantay namin, Edsel Saludo. Talaga nga naman nalakas ng dating Boss na boss. Yan ang matibay kumuha ng import. Sana makuha mo na si Malupiton. Syempre before mag-start ng meeting, nag-pray muna kaming lahat. Syempre yung pinag-pray about sa darating na playoffs at sa mga rules and regulation na sana magkasundo din. Sana maintindihan lahat. And sana maiwas sa injury yung mga players. At yung aming mapagmimitingan ay may apply na maayos sa darating na playoffs. After mag-pray, nagabot na nga si Rep ng papel kasi dyan nakalagay yung mga rules and regulation at yung mga upgrade sa mga tawag. Syempre unang-una nga dito yung pakikipag-away during the game. Ito yung isa sa iniiwasan ng mga referee dahil madalas ito yung nakakasira ng liga, yung pakikipag-away. Kaya naman nagigpit na sila pagdating sa away. At kung sino yung mga involved, magkakaroon sila ng penalty at suspended sa laro. Hanggang 3 penalty nga lang pala. Unang-una dyan, magbabayad ka ng 1K. Pangalawa, pag na-involve ka ulit, mag-upgrade na, 2.5 na. Pero pag talagang matigas ka, paulit-ulit ka, ibaban ka na nila sa liga para hindi na rin tularan ng iba. Para sa akin, agree rin ako sa rules nila na to para iwas talaga sa gulo, para maayos yung paliga. Yung pag-fine nga pala para sa penalty ay hindi para perahan yung mga player, kundi para magtino sila. Ikaw ba naman, hindi ka makakapaglaro hanggat hindi mo nababayaran yung unang fine mo. Sa panahon ngayon, mabigat ng 1K to 2.5. Kaya naman talaga magtitino yung mga player pag ganito ang rules. At yung isa sa nagustuhan ko, yung coaching challenge. Ito kasi yung isa sa pinaka-importante, yung coaching challenge, lalo na pagdating sa mga crucial. May mga area kasi na hindi nakikita ng referee, pero nakukuha na ng video. Kaya malaking bagay itong coaching challenge para pag ni-review, pwede pang baguhin yung tawag, may kita kung ano yung totoong nangyari. Lalo na pagdating sa mga ibang player at mga coach na maaangal, talagang bagay sa kanila to, masusolusyonan talaga yung problema nila. Syempre hindi ko napapahabayan ang usapan. Actually marami kami na pagmitingan, pero hanggang dito lang sa video. After ng meeting namin, nagpicture muna kami bago magkalas-kalas. So yun guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Baka naman pa-like and share and follow na rin guys. Maraming salamat sa inyo. God bless.